Magandang araw sa ating lahat. Sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay ang present economy. Alam natin sa isang problem na hindi lang isang paraan para masolve isang problema. Magkakaroon tayo ng iba't ibang mga alternatives para masolusyonan ito. At sa ibang alternatives, meron tayong mga specific task na kailangan matapos siya within a year or more than a year pa nga, di ba? At dahil nga tumatagal more than a year ang ating task na ito, naapektuhan na yung ating pera. Ito marahil sa ating interest or kaya mas sa inflation o saka sa depreciation. Pero sa ating present economy, ini-ignore natin yung implementation ng time sa pera natin. Kumbaga, wala tayong kinoconsider dito na interest, kumbaga, wala tayong kinoconsider dito na interest, depreciation, o kaya man mga inflation. Kumbaga, yung, ah, kundi yung current value lamang nila sa ngayon. Okay? So, dalawa lang ang kailangan natin tandaan para sa present economy. Unang rule natin, kailangan piliin natin sa mga alternatives na may pinakamalaki tayong kikitain. Okay? Yung pangalawa is yung kung saan tayo makatipid without compensating yung ating quality. Okay? So, example problem. Example problem number 1. Kung mapapansin nyo dito, medyo mahaba-haba yung ating problem at medyo nakaka-overwhelm siya. Pero kung babasahin natin at unti-unti natin yung ating yung problem natin at ipa-follow natin yung same process, mapadali na yung ating pagsosolve. Okay? Kasi halimbawa dito, ang tanong naman sa atin dito ay ano yung material na kailangan natin magamit para sa small screw machine product natin na kailangan doon ay makabuo ng 100,000 units. So, ayun yung problem natin, di ba? Step number 1. Then, step number 2, kailangan alam natin ano ba yung dalawang alternatives natin. So, meron tayong steel and meron tayong brass. Okay? Then, ngayon alam na natin yung ating alternatives. The next naman natin ay makita yung pinagkaibahan nilang dalawa. Kasi hindi lang naman toong price nila per pound ang given, kundi given na rin sa atin yung weight nila per piece, then yung ating material cost per piece, then yung ating defect-free parts na nabubuo kada oras, pati na rin yung labor cost, which is yung ating machine attendant, then yung ating variable overhead cost or mga indirect na gastos sa paggawa ng ating mga materyales. Okay? So, ayan lahat ng given natin. So, hindi pa siya masyadong madaling tignan, di ba? So, para mas hindi natin makumpara, gumagawa tayo ng table. Okay? So, nahati siya sa tatlo. Meron tayong material cost, meron tayong labor cost, and meron tayong variable overhead natin. So, dito hindi natin basta-basta ina-add lahat to, di ba? Kasi papasin nyo, magkakaiba sila ng unit. Kailangan natin makita ay ang kailangan natin magawa ay magkano ba yung halagaan ng ating mga materials per piece natin. So, kailangan lahat sila, si material cost, labor cost, at si variable overhead ay naka-peso per piece tayo. So, para magawa yun, gagawin natin ay, tignan natin, mag-unit analysis tayo. Kasi, di ba, sa material cost, naka 0.30 per pound tayo. Then, yung weight naman niya ay pounds per piece. So, pwede na gawin, para makasil yung pounds, pwede mo sila ipag-multiply. So, magkakaroon ka ng material cost na 0.0106 para sa steel and 0.0538 para sa ating brass naman natin. Okay? Then para sa labor cost naman natin, sa labor cost natin, para sila 15 pesos per hour ayon sa ating machine attendant. Pero kasi nga, ang nabubuo or ang dami ng piraso na nabubuo sa ating steel ay meron tayong 57.1 pieces per hour. Samantalang sa ating brass naman ay mas marami, 102.9 pieces per hour. So mas nakatipid tayo sa brass, diba? Kung labor cost sa pag-usapan natin. Kasi nga, sa isang oras, meron tayong 102.9. Dito sa steel naman, meron tayong 57.1 pesos lang per hour. Okay? Then last one, meron tayong variable overhead cost na kung saan mas lamang pa rin or mas tipid tayo sa ating brass kasi nga mas marami tayong nabubuo per hour sa kanya. Okay? So, pag nakuha mo yung tatlo na yan, pwede natin silang i-add para makumpara natin kung magkano ba yung nagagastos sa atin per piece ng ating mga screw. So para sa ating steel, meron tayong 0.4484. Kumanta sa brass naman natin, meron tayong 0.2968. So kung kumpara natin dalawa, kung mapasin, mas malaki to, pero kasi di ba ito ay mga gastos natin. So kailangan natin i-apply yung ating rule number 2 na kung saan tayo dapat nakakatipid ayun dapat yung ating pipiliin. Which is, ito nga, si brass dapat yung ating pipiliin. Bakit? Kasi kung si brass ang ating pipiliin, makatipid tayo ng 0.1516 per piece. Maliit na halaga, di ba? Pero kung 10,000, pero kung 100,000 units naman yung ating buuin, malaki-malaki na rin yung ating matitipid. Okay? Tumungo naman tayo sa ating sample problem number 2 na kung saan kailangan naman daw bumuo ng 5,000 units ng certain device. Pero, meron siyang dalawang option. Pwede siyang manguha ng highly trained workmen or kaya man yung less skilled workmen pero gumagamit sila ng specialized equipment. So dalawa yung ating alternatives dito. Depende silang ipag-kumpara din naman. Mapapansin nyo dito, mas unti lang yung ating mga difference ng dalawa. Kaya
pwede na tayo hindi na mag-table dito. Kasi halimbawa dito sa highly trained workmen natin, binabayaran sila 20 pesos per hour, then nakakabuo sila ng 1 unit every 2 hours. Okay, so para malaman natin kung saan ba makatipid, tingnan natin kung magkano magagastos niya kung highly trained workmen ang ating pipiliin. Okay? So sa highly trained workmen natin, meron tayong 5,000 na units, di ba, na kailangan buuin. So, kada unit, di ba, meron tayong 2 oras para mabuo sila gamit yung workmen natin. Then sa workmen natin, meron tayong 20 pesos per hour na labor cost para sa nila. So para sa ating highly trained workmen, magbabayad tayo ng 200,000 pesos. Pero kung less skilled workmen naman ang ating pagtatrabuhin na may kasamang specialized equipment, tingnan natin kung mas makakatipid ba tayo. Okay, kasi sa ating less skilled workmen, meron tayong original cost, meron tayong specialized equipment na gagamitin na nagkakalaga ng 60,000 pesos na maging worth na sa daw siya after ng 5,000 units na pag gagamit natin sa kanya. Then, kasabay nun, syempre, kailangan natin ng less skilled workmen na kung saan kung po siya ng 4 na labor na 15 pesos each per hour, then meron tayong foreman na 25 pesos per hour naman. Then, yung 5 katao na yun, nakakawa sila ng 1 unit for 15 minutes. So, paano natin siya i-compute? So, halimbawa dito, meron tayong kailangan natin malaman ilang oras ba yung kailangan gugulin ng ating mga workmen. Okay, kasi dito sa highly trained workmen, mapapansin nyo ilang oras dito para mabuo lahat ng 5,000 units natin. So, di ba meron tayong 10,000 hours. So dito, papansinin nyo sa ating less skilled workmen na may kasama equipment, sa 5,000 units na yun, meron tayong 15 minutes per unit. So, yung minutes na yan, convert lang natin siya sa hour. So, magkakaroon tayo ng 1,250 hours lamang na gugulin para mabuo yung ating 5,000 na units natin. Mas higit na maliit, di ba, kumpara sa ating 10,000 na hours dito sa ating highly trained workmen. Then sa labor cost naman, dahil nga 1,250 hours yung kailangan natin gugulin para sa paggawa ng ating units. So, yung ating 5 workers, which is yung ating 4 na laborers, yung ating foreman, makagasasaman tayo ng 106,250 para sa labor cost natin. Then, syempre, wag natin kakalimutan yung halaga ng ating equipment na 60,000 pesos. So, sa kabuuan, sa option B natin, may yun na lang tayong gastos na 166,250 pesos lamang. So, ano yung pipili natin? Syempre, kung saan tayo makakatipid, di ba? Kasi nga, ito ay gastos natin. So, dun tayo sa kung saan tayo makakatipid, which is C, option B natin. At makakatipid tayo ng 33,750 pesos. At the same time, bakit ito yung kailangan natin piliin? Kasi kung naghahabol tayo ng oras, mas mabilis di hamak yung ating option B. Kasi sa option B, meron tayong 1,250 hours kumpara sa 10,000 hours dito sa option A natin. Okay? Okay. So, next problem. So next problem naman natin dito, meron daw tayong 2 workers, A and B, na nakapag-produce same product sa isang identical machine na kung saan si worker A nakaka-receive ng 25 pesos per hour, then nakapag-produce naman siya ng 100,000 units per hour, samantalang si B naman ay nakakapagawa ng 120 units per hour. So yung machine rate natin or yung cost operation sa machine natin ay nagkakalaga naman ng 100 pesos per hour naman natin. So ang tanong, magkano daw yung cost per piece na nagagawa ni worker A natin? Then pangalawang tanong naman, ano dapat yung magiging sahod ni worker A para magiging parehas lamang yung cost per piece niya kay worker A natin? Okay, so unahin muna natin yung ating unang tanong, which is yung cost per unit ng ating worker A. So gagawin lang natin dyan, yung sahod niya ni worker A plus yung machine cost, i-add natin kasi sila ay per hour, then divide nyo lang siya sa ilang units ba nabubuo ni worker A per hour. So, meron tayo 1.25 pesos per unit tayo. Okay? Then, pangalawa, si B naman natin, para maging equal yung cost per piece natin, ang gagawin na natin dito ay i-add mo lang yung ating sahod niya, CW plus yung ating machine rate, para sa naman silang dalawa, then i-divide mo siya sa 120. Yung 120 na to, ayan yung units na kaya niyang ma-produce per hour. Okay, then equal siya sa cost per unit ng ating worker A naman natin.
Okay, so makita nyo na mas malaki yung masahod ng ating worker B kasi kumpara kay worker A. Bakit kaya? Kasi nga papasin nyo, mas marami na produce si worker B kaysa kay worker A natin. So, deserve naman niya siguro na mas malaki yung sahod niya per hour. Okay? Last problem. Last problem naman natin, meron tayong isang bagong civil engineer na fulfill niya daw ang kanyang first building contract na worth 70,000 pesos in a specific in na worth 70,000 pesos. So, magkakaroon siya ng penalty na kalahati na 1% per day for the first 6 days. Then, for the additional day, mag 35 pesos kada araw. So, kung nagbabayad daw siya ng total penalty ng 6,160, ilang araw daw ang tinagal ng kanyang project. Okay, so para gawin ito, kailangan natin gawin muna ay malaman siguro muna natin magkano ba muna yung kanya nagastos or magkano na kanya nabayaran for the first 6 days. Kasi di ba sabi, 1/2 na 1% ang kailangan bayaran niya sa first 6 days natin. So para makompute yun, ang kailangan natin gawin ay multiply sa kalahati si 1%, then sa ating contract price natin. So meron tayong 350 pesos per day dyan. So meron tayong 2,100 agad para sa ating first 6 days natin. So meron tayong 4,060 pesos para sa mga natitirang araw ng kanyang penalty. Then, di ba sabi natin, yung penalty doon natin na 350 pesos ay nag-i-increase ng 10% kada araw. So, yung 10% ng 350, di ba, 35 pesos. So, sa ika-7 day niya, meron siyang penalty na 385 pesos. Then, sa mga sumunod na araw, meron tayong 350 plus 35 x tayo dyan. Bakit 35x, sir? Kasi nga, di ba, kada araw, nag-i-increase siya na nag-i-increase hanggang di niya natatapos yung ating project. Pero ang tanong, hanggang kailan kaya siya magbabayad? So, para makuha natin yun, kailangan natin balikan si arithmetic progression natin. Kung saan, para makuha natin yung sum ng ating remaining penalty, kailangan natin siya equal sa may n over 2 multiply sa a sub 1 plus a sub n natin. Kung saan si n, siya yung bilang na ating days na nare-remain after na 6 days. Then yung a sub 1, siya yung ating unang araw, which is sa ating 385 pesos. Then meron tayong a sub n, which is 350 plus 35x tayo dyan. Okay, bakit x? Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan sila magbabayad. At ayan yung ating hinahanap. Okay, so simplify natin to. Ito yung ating makukuha. So pag simplify mo yan, itong variable na to, pwede mo siya ngayon equate sa ating remaining na penalty or remaining na babayaran sa ating penalty, which is 4,060 pesos. So pag na-equate mo na yan, shift lang natin para tayo madaling-dala ng konti sa buhay natin. Then, makuha mo si 8 days natin. 8 days na yan, hindi pa yan yung ating sagot mismo. Kasi 8 days na yan ay after ng 6 days natin. Kailangan pang i-add si 6 para makuha natin yung total overrun or total delay ng ating project. We have 14 days dyan. Okay? So, ayan lang para sa ating present economy.